Actually, pera ang kailangan natin eh. Kaya nakakasira ng pagbabike yung trabaho natin. So, we have to accept it kasi may mga responsibilities tayo. 3, 2, 1, let's go! So ayun, welcome back sa Trailside Stories mga pare. So kung first time mo manonood o makikinig dito, ang Trailside Stories ay mga kwento na umiikot sa trail. Hindi lang ng mga rider, kundi lahat ng tao na bumubuo sa community. So para nga samahan tayo sa episode 5, makakasama natin ang tropa nating vlogger. So kung nagsimula ka magbike o mahilig sa trail nung pandemic, malamang may napanood ka sa video niya sa YouTube. Kasi ako, marami akong napanood ng video nito eh. So yun, huwag natin patagalin pa. I-welcome na natin. So yun, welcome sa Trailside Stories, Rogelio MTB Rider, ang tropa nating vlogger. Hello guys, ako nga po pala si Rogelio, yung tropang vlogger. At sa video ito, guest naman tayo ngayon ni Boss Goyo sa Trailside Story. So first time ko lang na makasama sa isang podcast kasi dati nag-interview lang ako pero sila lang. Hindi ako kasama sa camera. So yun. Yun. Na-miss niya ba yung intro niya? Pero ano kasi, chinek ko yung YouTube mo eh. Parang nakita ko yung last upload mo parang February 2023 pa. So parang 2.5 years na nung huli ka nag-upload. So bakit ka nga ba tumigil sa pagbablog? Ano bang kwento niyan? Actually, gusto ko siyang ituloy. Kung makikita mo, may in-upload ako noong 2023, 2022. Kaya lang, every time na gusto kong ituloy siya, nagbabago yung schedule ko, bigla-biglaan akong may biglang mga big moment. For example, biglaan ako mag-change ng di naman career, pero bigla-biglaan ako nag-open ng store. So pag nag-open ka ng isang store, kailangan mo ng 101% para ibigay yung focus mo doon. Kung hindi, sayang naman. And then, to answer your question, bakit ako huminto sa pagbablog? Well, kailangan kong kumita ng pera. Actually, pera ang kailangan natin eh. Kaya nakakasira ng pagbabike yung trabaho natin. So, we have to accept it kasi may mga responsibilities tayo. So ako kasi, bago ako mapunta sa business, nag-opisina muna ako. So sa Ayala ako madalas nag-opisina. So, may time talaga ako mag-vlog, may time ako para sa pagtayo, pagkarera, ganyan. Kaya lang nung pandemic, bawal lumabas. Pero nung time na yun, pasaway pa rin tayo. Nakapag-produce pa rin tayo ng content. Kaya lang, dumating tayo sa point na kailangan natin kumita talaga ng seryosong pera. Kasi bilang lalaki, tayo yung breadwinner. Kailangan nating kumita para sa pamilya natin. Dahil, aminin man natin ang enduro, kailangan mo ng pera dyan. Magastos yan. Magkano ang goma? 2.5, Maxis, di ba? Maxis yun, medyo mas mura-mura pa yan. Paano pagka yung mga mas magaganda pang mga goma natin, di ba? Hindi yan basta-basta nabibili, nasa 3 plus pa yata yun eh. Diba? So, yun, kailangan ko kumita ng pera. So, nag-shift ako ng career from employee to business owner. Medyo mahirap siya. So, para maganap talaga yung pagiging full-time na business owner ko. Binenta ko ngayon yung bike ko, yung enduro bike ko. Okay. Binenta ko siya. The Bomb, no? The Bomb na yun. Yung The Bomb na yun, binenta ko siya half the price. Tapos, binili siya ng tropa, pinaghati-hatihan actually yung mga pyesa niyan. And then, ginamit ko yung pera na yun pangdagdag dun sa puhunan ng business. Pero, ang masaklap nito, 4 months lang yata yung tinagal ng business na yun. Sunog na yung pera. Kasi ang mindset ko nun, bebenta ko to, tapos eventually babalik din yan. Pero hindi bumalik eh. Hanggang hindi bumalik. At saka pero may extra pa naman akong bike na ginagamit. Kaya lang hindi masyado nagbablog. Nung pumunta ako sa Secret Trail, may ngamit akong tropa natin na parang ang weird ng pagtitingin niya sa akin. Tinitignan niya ako ng gano'n. Parang kilala ko to. Parang kilala ko to. Pero nag-hesitant siya. Then maya-maya susunod siya sa pupuntahan ko. Parang, ano ba to? Tapos maya-maya nagtanong siya, paano ba tirahin na? Paano mag-jumps? Sige. Tini-explain ko sa kanya paano. Then pumunta kami sa pump track. Sabi ganito lang, pump, lean bank. Tapos bigla siyang bumalik. Oo, naalala ko na. Di ba ikaw si Rogelio? Si Rogelio ang TV rider. Oo, ako nga. Ako yung nanonood sa'yo. Sabi nga. Then, tinanong niya ako bakit ako huminto sa pagbablog. Tapos, sinabi ko sa kanya, kinento ko sa kanya na, ginamit ko yung
Binenta ko yung bike ko, ginamit ko yung puhunan, pang puhunan sa business. Sabi niya, gagayahin kita. Ginaya nga niya ako, binenta niya yung bike niya, pinang business daw niya sa, tayo to parang family business nila na burger. Parang yun is, yung burger stand na yun is parang, siya, dekada ng business ng pamilya nila. Kaya lang, dahil yata sa pandemic, nagsara siya. So, ang ginawa nila, lahat sila magkakapatid na contribute sila para makabuo siya. So, kung nandito ka, nanonood ka, comment ka naman sa comment section na yun. Ay, comment section sa baba para malaman ko kung kumusta yung business mo, kung ups ba siya, downs ba siya, at magkwentuhan tayo about sa business. Marami akong kalokohan na pwedeng ituro sa'yo. Ano yun, pre? Nung, di ba, parang nag-decide ka na ganun, ano yun, parang sugal lang ba yun? O pinagplanuhan mo ba na mag-business, mag-resign sa corporate? Ano bang ano nun? Actually ako, lumaki ako sa pamilya na may micro-business. Okay. So parang sabi nila sa akin, pag nag-business ka, maganda siyang career kasi hawak mo yung oras mo. Okay niya. Tama, hawak mo yung oras mo. Pero mas hawak ng business yung oras mo. 24/7 ka na. 24/7 ka na. Pag natutulog ka, pwede kang gumising. Gala, yung tindahan ko binaha. Parang nung nakaraan, nabaha yung dalawang tindahan ko. Ito, nabaha din to eh. Kaya, ganun. So, kailangan kahit hindi ka prepared, kahit hindi ka pa katulog ng maayos, kailangan mong gumising. So, 24/7 yung mo. So, yung pala yung dahilan, kaya ka nawala sa pag-vlog, nag-focus ka sa business. Gusto kong, challenge ko yung sarili ko. Kasi nung pandemic, ako, kaya kong dumiskarte. Kaya kong dumiskarte ng pagkakitaan. Kaya lang, nung nakikita ko yung mga ibang tao, hirap na hirap sila makakuha ng trabaho. Ngayon, ano kaya pwede kong gawin para matulungan sila? So, naisip ko, mag-business kaya ako. Mabibigyan ko sila ng opportunity. Kasi graduate tayo ng 4-year course. So, mas madali natin i-market yung sarili natin. Madali tayong makapasok sa gobyerno o kaya makakuha ng corporate na trabaho. Stable ba? Kaya lang sa kanila, medyo nasalaylayan sila. Yung skill nila, yung kakayahan nila, hindi ganun kataas sa market o yung market value nila masyadong marami silang nagkukumpulan. So, yun. In-start ko yung business hindi hindi lang pansarili, meron ding pansarili. Pero ang pinaka main goal ko doon is matuto pa ng business. Okay. Kasi kahit sabihin mo lumaki ka sa business, maraming bagay ka hindi alam eh. Kasi iba yung may talagang nagde-decide tapos iba yung nagtitinda ka lang, nag-deliver ka lang. Hindi mo alam yung pains and struggles ng paano kaya pag wala akong pambayad ng upa, pag gano'n. Tapos, chinalis ko yung sarili ko. Nag-try ako, binigyan ko ng opportunity yung mga kasama ko. Yung mga una ko kasama, wala na sila, pero yung mga sumunod, hanggang ngayon, nandun pa rin sila matagal. Nice. So, ayun. Pero, so, dahil parang naging businessman ka na nga, so parang limited na lang yung time mo, namimiss mo bang mag-vlog about mountain biking? Yes. Maraming beses na ako gustong bumalik. Alam mo, actually, nung tumatakbo pa yung business ko na yung una ko ni-start, may, ano bang taon yung unang time na nag-open ulit yung bike demo po after ng pandemic? Parang 2023 yata yun eh. Bike demo, mga ganun. 2023. Sa Taguig pa yun, sa McKinley. Yun, sabi ko, ito na yung chance ko. Magbablog ulit ako. Nag-vlog ako doon. Nag-interview ako, short form videos lang ginawa ko. Nag-interview ako ng mga tropa doon. Tapos, nanalo pa actually doon ng sapatos eh. Undil na sapatos. So, halos kumpleto ko na. Undil na yung helmet ko, undil na yung gloves ko, undil yung sapatos ko. Tapos, konti na lang. Undil na lang lahat. Sabi ganun. Undil, baka naman. Hanggang ngayon, meron pa rin yung mga undil na gamit ko. Hanggang ngayon, kahit na luma na yung mga gloves ko, pag bumibili ako, undil pa rin. Ginagamit ko yun sa motor at saka sa pagbabike. Sinubukan ko actually siyang bumalik. Kaya lang, nung bumalik na ako, ito naman, nag-start naman ako ng panibagong venture ulit. Nag-open naman ako ng ice cream shop. Parang ganun. Naudlot na naman siya. So, nung naging stable na ulit, bumalik ako. Yan na yung nakita mong video siguro sa BBT na may kasama akong kabataan. Sabi ko, iti-train ko sila. Kasi gusto ko silang i-train na para maging sila. Kaya lang, ako mismo, naging busy na naman kasi pag bare months na ganyan, maraming tao sa tindahan. So, kailangan mo ng support. Then, nag-open na naman kami ng isa pang store ulit. Parang ang goal namin dyan is para matuto eh. Hindi para kumita, para matuto ng matuto. Actually, dami naming inopen ng mga branches. Pero, ito sa labas sa unang pinaka-main na branch namin ng ice cream,
Nag-open kami ng 5, 2 na lang yung natira. Ito at saka yung sa Dasma. Yan yung pinaka-main namin, Cavite So, City. so ibig sabihin, hindi ka na rin masyado nakakapag-ride ngayon? Nakapag-ride? Oo. Hindi na. Nung pumasok yung tag-ulan, hindi na ako masyado nakapag-ride. Pero nung April, challenge ko yung sarili ko na mag-bike. Sabi ko, buong buwan ng April, araw-araw ako mag-bike. Sabi ko gano'n. So, halos araw-araw nasa BBT ako. Yun yung commitment ko sa sarili ko. And then, isang gabi, mga katapusan na mga May na yata yun eh. Dito ako sa diversion road nag-ride. Then, merong part doon na hindi na semento. Sabi ko, tatawirin ko nga ito. Binabanihat ko siya. Yan. Tapos, sabi ko, last na to. Dapat, alis na ako. Uwi na ako. Pero, sige, last pa. Isang tira akong gano'n. Na-case ako. Tapos, sabi nga wala. Pero habang tumatakbo yung bike, parang, ano nangyayari? Parang, bumababa. Pagtingin ko gano'n. Masak na rin. Nag-gano'n na pala yung ring. Ay, patay. Sabi ko, wala na to. Kailangan ng umuwi. Pag uwi ko, sinabit ko na yung bike. Hanggang ngayon, hindi ko pa nagagamit. Matagal ka hindi nakapag-bike ka. Tagal. Then, nung bumasyal ako kay Neil Buena, inopera niya ako. Ito, rim, may kasama pang gulong, may kita. Uy, gusto ko yan. Hawak-hawak ko na yung pera. Sabi ko, bayaran ko na kaya. Di, wag na. Kailangan mag-focus. Sabi nga. Kasi pag ako, once na dinivert ko na naman yung focus ko sa isang bagay, makakalimutan ko to. Sabi ko, kailangan ko mag-focus dito, sabi ko. Kasi ito yung tindahan na rin talaga eh. No? Kumbaga, minsan, kailangan ko mamili kung ano ipa-priority mo yan. Yung priorities mo. Itong tindahan na to, ito yung pinaka-mahalang upa, pero ito yung hindi nagpo-perform na maayos. So, yun, kailangan mag-focus talaga. Pero dahil hindi ka na nakapag-vlog, no? May mga ride ka ba o vlog na hindi mo pa na-edit at maganda sana kung masashare mo? Marami actually. Ano yung isa doon na feeling mo masarap siyang ikwento, mapanood ng mga subscribers mo dati? Yung una, yung sa bike demo. Sa bike demo. Kasi, alam mo yung e-bike or EMTB na Frey na brand, na kung nakita mo na yun, nakausap ko yung may-ari doon. Nakalimutan ko na actually yung pangalan niya, pero nakita ko yung bata actually yung may-ari nun, yung CEO, yung museo. Nakita ko yung potential ng bike. Nakita ko, yung usually mga customer, kagaya natin, may mga responsibilidad niya. Alam naman natin na yung customer or yung target market ng mga ganong categories, mga nasa middle class to above middle class na. Kasi usually sila mga busy. Hindi naman sila mga pro na full-time sila nagra-ride. Kumbaga parang yung e-mountain bike na yon, para siyang pag hindi ka prepared, hindi maganda yung endurance mo, pero gusto mong bumulusok, makapagbulusok, confidence ka, na kahit ibigay todo mo, may pedal assist ka na paakyat. Ganon. So, ang ganda ng EMTB na yan, kasi ramdaman ko yung center of gravity niya sa baba. Tapos, mabigat kasi yung bottom bracket niya. Mabigat talaga yung makina sa ilalim. Kaya talagang, yung center of gravity, pag kumorner ka, talagang, ang ganda, parang pinag-lean mo, parang, ang lapit niya. At saka yung suspension niya, dahil mabigat yung frame at saka yung makina, kasama yung battery, nagiging flashy yung flashy yung kanyang, yung kanyang suspension. Sabi ko, ito na, gusto kong tulungan tong company na to. Gusto ko silang i-feature. Kulang lang sila na exposure eh. Nung time na yon, pandemic, walang nagbo-vlog doon, walang gumagamit. Sabi ko, pwede kong gamitin to. Kasi, bago pa bag demo, na-meet ko na yung may-ari doon sa Secret Trail. Kasi dinala niya yung bike doon, pinatry sa amin, at ang talagang nagumamit doon ng maayos, si Connie Leyes, yung rider ng Giant. Okay. Siya ang gumamit noon. Kasi nung ngayon ba, nandiyan pa rin siya ngayon, yung brand na yun? Ang alam ko, meron pa rin yung Frey na yan eh. Kasi uso na ngayon ng may mga kategorya na ngayon ng EMTB eh. Meron na ba? Hindi na ako updated eh. Meron na rin sa race category? Meron na. Yun. Enduro, tas yung Brusco, itong nakaraan, merong EMTB. Kasi nung iniisip ko, gusto kong tulungan tong brand na to, parang maganda to. So para sa mga hindi prepared physically, makakapagpadyak pa sila, may enjoy nila. Yun naman talaga yung EMTB. Makakadami sila. Mga oldies din, ganyan. O kaya may mga problema sa tuhod din. May problema sa tuhod. O kaya yung gusto makarami ng lusong. Makakarami ka talaga ng lusong. Maganda rin talaga yung EMTB. Kahit sabihin mong 50 anyos ka na. Aminin natin, mga 50 anyos, mga may-ari yan ng... ano naman masasabi mo dun sa yung parang mga hater ng... Kasi may mga hater EMTB na masasabi mo sa kanila.
wala silang pambili. Kaya naman yun eh. Totoo. Wala silang pambili eh. Kaya hater sila eh. Tama. Kasi nakita ko, napansin ko lang, nung lumabas yung Rurok Kanlaon. Di ba, ang Rurok Kanlaon, gawa ng Pilipino yan. Tama. Ang mga Pilipino company yan. Of course, sabihin natin, dinesign ng Pilipinas, pinagawa sa China. Kasi wala tayong factory dito eh. So, made in China siya technically. Pero, ang design, ang principle nun is Filipino. China ba o Taiwan? Ay, China. Basta, ibang bansa. Yan yun. Ang mindset ng mga Pilipino, paggawang Pilipino, presyong mababa lang siya. Parang nasa 5,000. Local. Iba kasi ibig sabihin ng local sa atin eh. Local. Low class, mababa, tigpa 500. Yun yung thinking ng iba. Pero hindi nila alam, yung bike na yun, hindi naman siya pang beginner eh. Tama. Nagawa siya pang enduro. So pag pumasok ka sa enduro, mababa na yung 100,000 mo na budget pambili ng bike. Actually, 100,000 second hand pa lang na frame yata mabibili mo noon. O kaya frame fork lang ganun. Hindi pa siya, may mga mabibili ka siguro mga old model na whole bike na. Pero sa ganung category, medyo mahirap pa siyang hanapan. So yung Rurok Kanlaon na yon, mataas siya sa presyo. Parang makikita mo Nookproof Scout, Dartmoor na, yung ano yung hardtail nila? Primal. Meron pa yung isa, Hornet. Yung Hornet talaga. Then, Commencal din, meron. Commencal din. Hindi nila naintindihan na may sariling patent yun eh. Siyempre, kung may sarili kang patent, ipapatent mo yan, babayaran mo yung gobyerno na ito, kay sarili namin patent. Pag may gumaya nito, idedemanda namin. Parang copyright. Copyright siya. Patent, yung gobyerno, tutulong sa amin. Ganon. So, yun, patent nila yun. At the same time, yung category niya, hindi naman siya basta-basta. Yung ang tigas kaya ng frame nun, kahit ipalo mo sa parang baseball bat. Aggressive siya, hindi naman siya. Tsaka pag bumili ka nun, hindi mo naman bibihisan ng kung paanong pyesa lang yun eh. Hindi siya basta-basta. Kaya nga. At ang ganda nung yung sa rear dropout niya, play and slay. Play and slay, nagiging 29er pa siya. Ang ganda, nakita ko nung ginamit ko siya sa patis, puta, ganito pa lang kaganda ng mga, kahit 2 degrees lang yung head angle na adjustment, ramdam na ramdam mo eh. So yung mga hater ng Kanlaon, ganun din, mga wala rin pambili. Madalas, walang pambili. Kasi titingnan mo, sasabihin nila, bibili na lang ako ng Hornet, pero hanggang doon lang, hindi man sila nakabili ng Hornet. Wala pa silang pambili ng Hornet, gano'n. Pero actually, yung parang mga hater nun, usually, mga hindi nag-i-enduro eh. Yun. Mga naka-XC, kasi kung ako, naka-enduro ako, kahit wala akong pambili dyan, na-appreciate ko yan eh. Ma-appreciate mo, maintindihan mo. O kayo, baka mamaya sasabihin nyo, hater ako ng mga walang pambili. Ako din, wala din pambili, wala akong sariling bike. Yung bike na gamit ko, bike ng asawa ko yun. Enduro bike niya yun. Ginagamit ko lang. Tapos syempre, nag-research ako kahit pa paano eh. So parang tinignan ko yung pinakaunang upload mo sa YouTube para mga May 2018 siya. So kailan ka nga ba nag-start ng mountain biking? Same date ba yun o mas nauna pa? Mas nauna pa. Parang 2015, 2016. Kumbaga ang nangyari, ganito siya. Nung bata pa lang ako, talagang nagbabike na ako. BMX. Tapos meron akong, nung medyo laki-laki na mga grade 5, grade 6, bumili na ako ng mountain bike. At yung nabili kong mountain bike, Pulsus. At ang kon na yun, ginagamit ko yung bike na yun para maningil sa mga customer ng nanay ko, pautang. Kasi yung business ng nanay ko, nagtitinda ng karne ng baboy. Okay. So para makabenta kami, pinapautang niya ngayon sa mga suki niya. Ngayon, tuwing hapon, kailangan kong isa-isahin yung mga customer niya para singilin sila. So ngayon, ang sabi ng mga customer sa akin, katas ng baboy. Kasi alam din nila na ako mismo may alaga akong baboy. May mga alaga akong baboy na inaalaga namin sa bahay. Tapos yung mga pag kinakabenta kami nun, pag may extra, bumibili kami ng bike. So yung dalawang bike na nabili kong yun is galing yun sa mga baboy. So sabi nga nila, katas ng baboy. Yan. So kahit na noon pa, hindi ko pa alam kung anong difference ng Pulsus, ano bang benefit ng Pulsus. Kasi yung Pulsus na yan, yung mga mumurahin lang na Pulsus na walang yung parang basta may spring lang sa likod na kailangan mong talian kasi mahuhulog na yung spring niya, di ba? Tapos mayroon pang sungay yun eh. Mayroon pang sungay. Gusto ko to yung may sungay kasi kasi sa hapon o gabi, naniningil ako. Pero sa umaga, nagde-deliver ako ng karne.
Kaya nga, hindi ako tumangkad eh. Kasi ko 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos ang binubuhat ko para lang i-deliver sa isa. Pero hindi lang isa marami actually yung nagba-barbecue, restaurant na dinideliveran ko. So gigising ako ng alas 5 ng umaga, then matatapos ako mga alas 7, uwi ako, magbibihis. Magluluto pa ako para sa mga kapatid yung mas bata sa akin. Then kakain kami nung papasok kami sa school. Then sa pagdating sa school, sasabihin ng teacher ko, "Ba't late ka na naman, Rogelio?" Pumunta ako sa pwesto niya, sasabihin ko sa nanay mo, explain ko na ng paulit-ulit. Kasi tumulong ako sa kanila. Ganon lang, ganon. Pagpunta nila doon, sasabihin na nanay, sinasabi ko kasi umuwi na sila ng maaga. Pero, ewan ko ba, pinapauwi ko naman sila ng maaga. Sabi niya ganon. Pero ang akala niya, pag uwi mo, kuha ka agad ng bag, pasok ka agad sa school. Siyempre, maliligo ka muna. Pero yung mountain biking talaga, as a hobby, paano ka nag-start? Balik ka sa question. Na-discover mo lang ba yan o may naka-influence sa'yo? Nung nagde-date kami ng asawa ko, pumunta kami sa Intramuros, sabi ng asawa ko, bili tayo ng bike. So, sabi niya, paulit-ulit niya sa akin na bili tayo ng bike, sabi niya gano'n. So, kasi nilalakad lang namin dati yung Intramuros, sabi niya, pagbalik natin dito, bibili tayo ng bike. Dapat nakabike na tayo rito. So, mga after few months, sabi niya, bilhin tayo ng bike. So, kung saan kami sinuwit, kung saan makakabili ng bike. So, sabi ko, alam ko, nag-research ako, meron daw dito sa may Green Hills eh. Hindi ko pa napupunta ng Green Hills. Tara, punta tayo doon. Pagpunta ko doon, pagpunta namin sa life cycle, pagtingin namin ng bike, 50,000. 50,000, 145,000. Alis na tayo, parang mali yata yung napuntahan natin. Hindi ito yung budget natin. Kasi ang budget namin nun is parang 15,000 lang. So, sabi ko, nagtanong ako, saan ba mabili ang mga mas murang bike? Doon sa Quiapo. Nagtanong, paano pumunta ng Quiapo? Sabi ko, pwede kang dumaan dito, may bus papunta Quiapo, pwede kang mag-LRT. Sabi ko, sige, mula LRT. Ang alam ko lang kasi, sigurado kong alam ko na way is LRT lang. So, mula Green Hills, nilakad namin papuntang Cubao. Ang layo pala. Pagdating namin ng Cubao, ang in-offer sa amin mountain bike. So, wala akong idea kung ano yung mountain bike, ano ang road bike, ano ang BMX. Basta kaalam ko, malaki at maliit lang na bike. So, yun lang yung alam ko. So, intro sa amin, kuha ko ng bike is Trinx M136. So, doon ako natutong mag-bunny hop, doon ako matutong nag-trail talaga. Kumbaga parang talagang ginamit mo siya, nilaspag mo siya. Ginamit ko siya. Kasi, one time, nag-scroll ako sa Facebook, may nakita, paano yung tumatalon-talon na yun? Ba't parang nasa off-road sila? Ano ba? Then nakita ko yung bike ko, mountain bike pala tong bike ko, pwede. So, ayun, nag-search ako saan may pinakamalapit na trail. So, nakita ko sa research ko, Aguinaldo Trail, tapos Army Trail, saka Heroes Trail. So, sabi ko, Heroes muna ako kasi base sa review or sa vlog nun. Wala pang vlog nun eh. Vlog pa lang. Written pa lang. So, binasa ko, dito pala. Naligaw pa nga ako, pumunta ako sa mismong mga libingan. Sabi, hindi sir, dito ka, bababa ka dyan. Tapos sa baba papasok. Pagpasok ko dun, ganun pala yun. Then, pumunta ako sa registration. Yan. Tiranay ko siya. Na-enjoy ko actually ang pagma-mountain bike. So, simula nun, hindi na ako nakawala sa scene ng mountain bike. In-improve ko na, nakapag-meet na rin ako ng mga tao. Doon ko nalaman na may mga upgrade pa pala yan. Doon ko naintindihan. Sino una ng budol sa'yo? Sino nga ba? O nag-uusa ka na lang mag-upgrade? Hindi meron eh. Actually, ang unang nambudol sa akin is hindi ko na maalala kung sino. Pero ang una lang sinabi sa akin, pangit yung upuan mo, palitan mo. Pangit yung pedal mo, palitan mo. Pangit yung goma mo, handlebar grips. Ito muna. And then, nag-aaral ako mag-drops. Tapos, doon sa Heroes Trail, mayroong drops doon. Yung drops na yon, may nakita ko naka-full shoes siya. Tropa rin natin yan eh. Tapos, sabi niya sa akin, tinanong ko siya, paano ba tirahin yan? Sabi, speed lang. So, tinapaan ko, speed nga lang. Tapos, bag! Dead sailor ako doon. Pagbagsak ng ganon, yung Trinx na fork, siya, bumaon. Tapos nag-lock. Walang lockout yun. Nag-lock, tapos bigla siyang bumalik. Pagbalik niya ganon, lumipad kami palayo sa mismong trunk na yan. Tapos biglang tumama yung ito ko. Lahat yan, kung saan yung mga tama ng mga maliliit na bato,
Doon din nagsitama, kaya ang daming blood clot. Yung ganyan kakapal kong helmet ko yan. Yung relo ko, natanggal sa kamay ko. Tapos nahulma yung relo ko dyan. Tapos ang hirap huminga. Nung pagbagsak kong ganun, ang instinct ko, tumayo agad ako kasi syempre nakakahiya. Pagtayo kong ganun, sabi ko, hindi ako makahinga. Upo ka muna. Sabi ganun. Eh, numupo ako, nakapag-relax. And then nung nakapag-relax na ako, sabi nung isa sa akin, hindi kasi pang talunan yung frame, yung port mo. Doon na nag-umpisa na talagang mag-upgrade ako ng mag-upgrade. Sabi ko, ito, nagpasama ako sa mga tropa kong naglo-long ride. Sabi, tara, samahan niyo ako sa Quiapo, bili tayo. Pagpunta namin bago kami pumunta ng Quiapo, punta muna tayo ng jetty, baka may makita ang maganda doon. Jetty, tapos... yung mga latagan, no? Latagan doon, tapos daywalk, ayan. Wala pa rin ako makita kasi yung budget ko lang, parang 3,000 lang yata. Mga fort doon, parang nasa 4,000, 5,000, 6,000. Sabi ko, mahal naman yan. Then nakarating kami ng Quiapo. Doon na, ito na, bagay sa bike mo. 27.5. Pwede na yan, maganda na yan. Suntour XCR yata yung nabili namin. Foil na, maganda na. Binalikan ko na ngayon niya yung drops na yan. Okay na, maganda yung performance. So simula nag-upgrade na ako. Pinalitan ko na yung frame ko, balik na ako ng rims, na lahat na yung drivetrain naman tayo, group set. Group set. Group set ang tao doon. Pero yung group set na yon, ang nauna nag-upgrade sa akin noon is yung asawa ko, hindi sa akin. Siyempre, mauna muna si Commander bago tayo. So, nauna siya. So, nakita niya yung benefits. Ikaw din, mag-upgrade ka din. So, dumami na cambio. Dumami na yung cambio. Yung bike niya noon na binili namin sa Quiapo, hanggang ngayon meron pa rin. Ginagamit pa rin. Kung ano yung upgrade niya noon, sure pa rin. Kumbaga, frame na lang iniiwan, saka yung seat clamp. The rest, palit na. Pero kailan ka naman nag-start mag-vlog? Kailan mo naisipan mag-vlog? Di ba nagbabike ka na? Kailan mo naisipan mag-vlog? Nag-start ako mag-vlog nung marami na nagtatanong-tanong sa akin. Kuya, paano mo ginagawa yan? Kasi siyempre, natuto na akong mag-trap, natuto na akong mag-jumps noon. Tapos marami na rin akong dinadayo mga trail noon. Nakapag-timberland na ako noon. Kahit mag-isa ko lang, tinitira ko yan. Pinapadya ko lang mula Makati hanggang San Mateo, padyak all the way. Ahunin mo, wall 1, wall 2, iikutin mo yung mismong trail. Hanggang makarating ka ng Cover Hill, ganyan. And then, ina-explain ko sa kanila, paulit-ulit na lang ako. Paulit-ulit na lang. Ano kang gagawin ko para hindi na ako paulit-ulit? And nakita ko, parang nakita ko yung vlog ni Anyahon. Yung vlog niya yun is yung nag-uumpisa pa lang siya, parang 2017. Nakita ko, na sabi niya, pag umaahong ka, at hindi mo na kaya, tignan mo yung isang poste, yun ay goal mong abutin. Tapos, pag naabot mo na yun, yung susunod naman na poste. Yun nakita ko dun. Ano tong ginagawa niya? Paano gawin to? Tapos, nakita ko, meron sa isang parang isang section na nakita ko na may nagse-selfie. Pwede palang gamitin. So, ginamit ko nga yung phone ko. Nag-start akong video. Una kong binidyo, dahil nahihiya pa ako, yung bell sanction na helmet. Sabi ko, ayan. Pinakita ko lang, paano kasi yun yung proud na proud ako kasi ang gaan-gaan ng helmet na yun, ang ganda-ganda. Tapos sinunod ko yung naman, yung nagpapatalo naman ako ng bike doon sa may dike naman. Kasi ang laki nung gap na yun, laki ng jump na yun, mula doon sa poste hanggang dito. Yung top niya, yung table niya. And then, syempre, pag nalagpasan mo pa yun, lagpas pa, aabot pa doon sa kalsada. So, nag-umpisa doon. And then, yung una talagang vlog ko na nagsasalita ako, kumarera kami ng balok noon. That was 2018 yata yun. Tapos, doon, habang nasa parking space kami na nagsasalita ako. Ito nga yung mga kasama ko ngayon, nandito kami naghahanda, tapos nagsalita yung isang tropa natin. Sabi, yan, si tropang vlogger. Sabi nga na. Doon na nag-start yung tropang vlogger na yung parang intro mo. Yan na. Hindi pa Rogelio TV Rider ang tawag ko nun eh. Lohelio pa nun eh. Lohelio ang nilagay yung pangalan. Kaya lang, nung nag-bike demo kami, may mga nagsasabi ng, vlog ka pala. Anong pangalan ng YouTube channel mo? Lohelio. Hindi nila mabalikas. Kaya pinalitan ko ng mas magandang pangalan. Sabi ko, ano kaya maganda? Rogelio MTB Rider. Pwede. So, ayan. So, yun na. Dahil MTB, yun na, nag-focus ako sa MTB. Nag-focus ako kung saan ako naglalagay. So, mostly ng mga ginagawa ko is more on enduro na eh. Kasi at that time, medyo
na parang graduate na ako sa long ride. Parang medyo medyo parang Tito rides. Parang tito rides na lang. Tito rides na lang talaga kasi mostly kasama ko noon na mag-long ride mga high school grade 6. Tapos pagka kasi long ride, buong araw eh. Oo, buong araw. Pag enduro, pwedeng 2 hours lang, 3 hours. Tapos ang babata, ang lalakas. Hindi ako makahabol. Sabi ko, niyayabaan ko na lang sila pag nakakita ko ng sidewalk, tinatalon-talon ko. Niyayabaan, woo! Gusto ko rin yan. Kaya unti-unti ko silang dinala sa trail. Kaya yung mga kasama ko sa magte-trail ng mga kabataan, dinala ko sa trail. Dito na lang tayo, kahit kalahating araw tayo, may natututunan ka. Ayun. Isa dun pre sa mga parang tumanim sa isip ko na vlog mo sa Patis eh. Parang 2019 na Patis Gravity Enduro. Parang naka-11th place ka. Yung 11th place. Yun na ba yung pinakamataas mong position na nakuha sa race? Yun na yung pinakamataas. Pero hindi yun yung unang race mo. Race ko na 11. Yung unang race ko ng Enduro, 11 din ako. Pero sa balok naman yun. 11th place 11th place din naman ako. Actually, ang tumuhog doon sa akin si Bolt. Isang beses niya akong natuhog. Sa Patis? Sa balok. Sa balok. Ngayon, yung unang beses niya akong tinuhog na yon, parang sabi niya, bike. Sabi niya gano'n. Uy, may nakatuhog sa akin, sabi ko. Ngayon, subukan ko ngang habulin yon. Hinabol ko siya. Hinabol ko siya, tapos, nung mamaya, hihinto siya, sabi niya, ikaw na, mas mabilis ka sa akin. Hindi, susundan kita, tinuhog mo nga ako eh. So, doon ko naran, ganito pala ang galawan ng pro rider. So, yun, nakuha ko siya. Hanggang sa dumating na kami sa finish line, sa liku-likuan, nasa likuan na iwan ako. Teka ba, nasan na siya? So, nasan na siya? Tapos pagdating doon sa Maykuan, doon sa finish line, nasan na siya? Ang layo na pala sa akin. Pero doon sa medyo malalaking kurbada, nakasabay pa ako sa kanya. Ganito pala, kaya ang ganda ng time ko kasi parang nahata ko ng bilis niya. Kaya nung SS2, sabi ko, hindi dapat ako maabutan ni Bolt. Kaya nung finish line na, saka lang niya ako naabutan. So, ayun pala yun. So, doon ko nakita, parang motivation yun. Ganun pala ang galawan ng pro. Kailangan mo lang pala maging aggressive. Yun yung first race mo? Yan yung first race ko na nakakatuwa kasi number 11 ako sa age category. Yung Patis, mga pangilang race mo na yun? Huling race ko ng endurance kasi after that, pandemic na eh. Pero yung sa Patis, nung pinanood ko, parang baka kaya mo pa mag-top 10 kasi parang medyo napipigilan ka na nasa unahan mo minsan eh. Siguro, oo. Kasi ilan yung natuhog ko doon? Parang 3. Oo, di ba? Parang napipigilan ka ng konti eh. Oo. Hindi kasi nila alam na yung tinitirhan ko, 5th floor yun eh. Binubuhat ko yung bike papuntang taas, binubuhat pababa. At the same time, hindi nila alam na nagpo-push up ako na nag-squat. Hindi nila alam na yun eh. Ang laking tulong ng mga yun para sa endurance. Kasi, imagine mo, parang pag nag-enduro ka, nag-downhill ka, parang tumatalon sa hagdan kaakyat. Binubuhat mo yung bike at saka yung sarili mo. So, kung hindi prepared yung mga muscle mo, talagang mahihirapan ka sa endurance. At saka, yung Patis na yun, parang sa tagal ko naglalaro doon, halos kabisado ko na rin siya. So, yun. Kaya parang maganda yung performance ko. Pero pag dumayo ko sa iba, lats din naman ako. Pero bukod sa balok tsaka Patis, ano pa yung ibang race mo nasalihan na parang memorable sa'yo? Na enduro or downhill? Downhill. Holy Trail. Hindi pala ako nag-track ride lang ako ng Holy Trail. Pero hindi ako sumali kasi meron akong that time kasi parang nakahanda na ako para lumipad ng Australia pala. Kasi sa trabaho namin, kailangan namin pumunta ng Australia para sa client visit. So parang yun yata yung rason kung bakit hindi ako natuloy nun. At saka, yung isa pa sa Pampanga, sa may Arayat, Pampanga. Arayat, Pampanga. Ano pa pang mga karera na salihan? Parang hindi ko na maalala. Yung iba kasi hindi ko na bilinag eh. Nakalimutan mo na yung mga hindi mo na vlog. Meron pa. Batangas, wala. Agoncillo, Batangas din. Agoncillo, Batangas. Enduro attack tayo. Enduro attack din yun. Tapos, ano pa ba? Parang din yata, sa may Pugad Lawin din. Pugad Lawin, Nueva Ecija. Nueva Ecija yan. Yun. Kaya lang, ang pinakahuli kong enduro race talaga is Patis na. So, nung pandemic pala, hindi ka nakasali sa mga race? Hindi na ako nasumali ng race. Kasi that time na medyo nagkaka-struggle na ako sa finances eh. Kasi hindi na ako full-time dun sa trabaho ko. And then,
eventually, nag-decide na yung boss namin na isara na yung mga kumpanya. So, sabi niya, I have to let you go, sabi niya. Actually, yung boss kong yun, bago ko pa siya nakilala, kasama ko na siya nagbabike. So, nung nalaman niya na wala akong trabaho, agad-agad siyang walang hesitancy. Binigyan niya ako ng opportunity magtrabaho sa kanya. Kaya shout out kay Boss Dan, kay Sergio Ben, kay Sir Rick, sila nagbigay sa akin ng opportunity para makasama ko sila. Kasi nung nakasama ko si Boss Dan, doon ko na-realize na ito pala ang galawan ng mga top executives. Ito pala ang galawan ng mga mayayaman na talagang lalo na kung makasama mo si Boss Dan, wala siyang hesitancy, matanda na siya. Actually, that time, mga kasama ko siya, mga 45, 46. Mga thunders nga ang tawag sa kanila, thunders. Nakita ko paano yung galawan ng mga executives niya at saka galawan niya mismo na bilang isang chairman, bilang CEO. Parang wala silang mga hesitancy, talagang bira kung bira. Unlike sa mga ibang mga empleyado niya na ang dami mga rason eh. May kan pa ako, may papasyalan pa ako, may anak pa ako, parang ganun. Sa kanya, wala siya. Kahit sabihin mo may anak siya. Well, siguro dahil kampante siya, mayaman ako. Kaya kong buhayin yung pamilya ko kahit wala akong trabaho. Ganun. Kaya kong magpa-medical, parang ganun. Sa iba, parang ko din. Pero minsan, hindi din yung hesitancy kung bakit hindi ko tinitira din yun eh. Tapos, yun. Sumakaya, one time, sinakay niya ako sa sports car niya, yung Ford GT Mustang. Palabas kami ng bahay niya, rong, sabi niya. Nung nasa labas kami ng subdivision, nakita ko yung mga motor, mga naglalakad, mga naka-tricycle, parang yung tunog ng maskulado, ganun. Tumabi kayo mga hampas lupa! Tabi! So parang pagpala ako yumaman, parang ang yabang ko na pag yumaman ako. Parang naalala ko dun sa sigaw mo, pre, yung race mo sa 7-Eleven, memorable yan. Ang dami ng away sa akin, no? Oo nga. Dahil sinisigawan dun eh. Pero meron akong, may isang part dun na parang tatak din sa makakapanood eh. Parang may kasabay ka nun na lalaki, tapos parang naghahabol siya. Naghahabol siya ng oras. Wave F ata nun. Hindi, Wave A siya. Parang nahuli siya, no? Nahuli siya. Naghahabol siya ng oras. Tapos parang sinabi niya dun sa mga rider na traffic, sabi niya, parang kung gusto nyo ng pa-baby ride, huwag kayong sumali sa 7-Eleven. Parang sabi niya gano'n, no? Parang natigil ako doon na parang, tabi na lang kayo, parang, okay. Pero naisip ko, teka, nasa unang wave kayo, ang layo na ng wave natin, ha? Ba't pa namin kayo, hindi ko alam. Pero ang nasa isip ko, malamang, nauna silang na-release. So pag nauna kang na-release, ang layo ng pagitan natin, parang 1 oras. Tapos naabutan pa kita. Naabutan pa ka anong wave na kami? Nasa wave N na yata. Nagagalit siya kasi nagta-traffic. Nagta-traffic. Dapat, in the first place, wala ka na dapat dito. Nasa finish line ka na. Sabi ko, wala to. Siya may diferensya. Baka pinulikat to. Pero di ba, parang hindi naman maiwasan yun. Tuwing may yung mga race na ganyan, 7-Eleven. Usually 7-Eleven. Kasi parang single track siya eh. Anong masasabi mo, yung katulad na ganong attitude na parang medyo parang dinidiscourage niya yung mga tao na huwag sumali kung hindi ka skilled. Anong opinion mo sa ganun? Kasi di ba sabi niya, kung gusto niya ng pa-baby ride, huwag kang sumali sa 7-Eleven. Paano kung gusto ko lang ma-experience? Paano kung nag-i-start ako? Yun yung una kong race. Well, naiintindihan ko siya na naiintindihan ko siya na may hinahabol siyang oras. Saka syempre, pero parang sa tingin ko, parang buyo yan buyo yan ng mga katropa niya. Kung ano yung ugali ng mga katropa mo, malamang yun din yung madadala mo doon. Kasi aminin man natin o hindi, may mga nakasama din ako na naka-road bike. Iba yung angasan nila na nadadala nila sa mountain bike. Usually, pag pumasok sila sa mountain bike, hanggang XC lang sila eh. Hindi na sila nagle-level up to trail or enduro kasi una sa lahat, kulang sila sa skills, o baka kulang din sila sa balls at saka na-hook sila sa bike nila. Siyempre sa road bike, yun mga bike yung kanilang tinitignan eh. Hindi parang race talaga eh. Oo, parang race. Kasi mostly sa road bike, hindi gaano yung skill set na ako eh. Hindi gaano yung skill. Kumbaga parang kung mayaman ako, kaya kong bumili ng mamahaling bike, Pinarello, mga ganyan. Tapos pwede kong dalhin dyan, tapos kayang-kaya kong sumabay sa mga pro. Para din akong pro, parang ganun. Pero actually, yung mga bagay-bagay na yun, yung mga bagay-bagay na nabibili mo, pwede mong iabang. Pero yung skill set, yung experience, saka yung
bayag, hindi mo mabibili ng pera yan. Oo. Hindi mo mabibili ng pera yan. Kaya ngayon, pag pumasok sila sa scene ng mountain biking, nadadala nila ngayon yung angas nila papunta rito, o yung culture nila papunta rito sa ganito. Ngayon, parang feeling mo tuloy, parang, parang hindi ako sanay, kasi hindi ako sanay sa mga taong nagmumura. Oo. Kasi laking probinsyano ako eh. Probinsyano ako, so hindi ako sanay sa mga nagmumura. Hindi rin ako sanay sa mga masyadong mahangin. Nung mga nakasama ko lang yung mga city boy, doon ko na na-realize, cultural difference lang pala talaga yan. Most likely kasi doon, culture at saka kung saan ka galing, saan ka lumaki, yun yung parang nadadala mo. Kaya yung tanong mo kanina, parang parang dinidiscourage nila. Parang kanyan eh. Parang sa pinanggalingan niya ng galing. Galing siya parang medyo entitled siya. Oo, parang na-entitled siya. Hindi naman natin sabihin entitled. Pwedeng entitled ganun kasi parang dapat hindi kayo dito. Or siguro dahil pagod na rin siya, kaya nasabi niya yun. Pero sa akin, pagdating sa race, lalo na sa mga ganyan, pare-parehas kayong sumali dyan. Oo nga. Kung kailangan mong rin maintindihan sila na participant din sila. At hindi kayo pare-parehas ng skill set, hindi kayo pare-parehas ng experience. Maaaring ikaw, mas skill ka sa kanila, pero ikaw naman, dapat mas makakaintindihan kasi mas ahead ka sa kanila eh. Ngayon, kung i-discourage mo sila, parang may something wrong na sa'yo. Oo, tama. Kumbaga, kung feeling mo mas matagal ka na nagbabike, tapos marami na traffic na ganun, dapat mo sila, imbis na i-discourage mo, bigyan mo na sila ng tip. Pero ang tanong, o kaya, ipwesto mo yung sarili mo sa kalagayan nila as a newbie. Intindihin mo na parang, kahit naman ako, nung simula ako, nag-aakay din ako paglusong pag di ko kaya. Kahit sabihin mo may skill ako, nag-aakay pa rin ako. Hindi ka lang kuha sa camera. Hindi namin pinapakita sa camera. Pero, kunyari ganun. So, newbie nga ako, ganyan. Gusto kong ma-experience ng 7-Eleven Trail Series na ganyan. Ano ba dapat ang gawin ko para hindi ako makaabala sa mga mabibilis tulad nun? Anong paghahanda kailangan kong gawin? Kung gusto ko talagang sumali, kumbaga wala makakapigil sa akin, sasali ko. Sumali ka lang. Walang makakapigil sa'yo. Mas magandang experience sa sumali ka. Di bali nang hindi mo natapos, di bali nang nagkabali-balentong ka doon. Basta ang mahalaga, nakuha mo yung experience. Yun yung hindi mababayaran ng pera. Yung experience. And ngayon, kung gusto mong hindi makaabala sa mga tao, well, mag-training ka. Maraming paraan para mag-training. Una sa lahat, kung may nakita kang hagdan, babain mo. Pero mag-ingat ka, baka mamaya hindi ka na makasali. Tapos, pag nandyan na sila, courtesy niya, kasi pag naabutan ka, pag sinabing bike, tumabi ka. Kaya sabihin mo, wait lang po, tatabi ako. Kasi sa kanila, ensayado sila. So, mas malakas yung endurance sila kaysa sa'yo. At saka, siguro kabisado nila yung track. Kaya siguradong alam na nila kung saan sila bumibelo. So, ang wag mong gagawin is pag hihinto ka, wag ka doon sa gitna. Wag sa gitna. Lalo na sa mga blind curves, sa mga receiver area, o kaya sa mga buwebelohan, o kaya doon sa mismong jumps o sa drops, bubungguin, gano'n. Imagine mo, babagsakan ka ng isang napakabigat na tao sa may kasamang bakal. Paano pag yung crank o kaya yung chain ring ang pumalo sa ulo mo, kahit pa may helmet ka, bibiyakin niya yun. Yung sa video mo, parang, actually, kahit yung mga previous pa na 7-Eleven, parang may lusong doon na, parang may platform. Parang naiipon yung tao. Parang lagi doon na traffic. Kasi kulang sila sa skill set sa pag-downhill. Yun yung tayo mga nagda-downhill. Skill na natin, basic na sa atin yun eh. Basic na basic. Pero sa kanila, takot na takot sila. Naintindihan ko yan kasi nung tinuturuan ko yung asawa ko, sinisigaw ko, basic lang yan, hindi mo pa magawa, inaaway ng away. Pero kanyan, basic siya, pero pag hindi mo siya alam gawin, nakakatakot. Kasi combine yan ng body position at saka ng braking technique. Saka syempre, kung hindi mo pa nagagawa yan, much better na bumaba ka na lang. Ngayon, yun lang, nung time lang kasi na yun, hindi pa sila gumagawa ng option. Yun lang talaga. Kasi yung gumawa, siguro, naintindihan ko yung gumawa nung kasi yung gumawa nung is siya eh. Enduro rider rin. So sabi niya, basic lang to. Hindi niya siguro naintindihan na may mga kahit basic yan, may mga hindi talaga kaya.
wala pa silang balls para tirahin. O kaya baka nasa isip niya, parang medyo competitive yung XCO, parang gano'n. XCO, parang gano'n. Isa din sa madalas kong mapanood sa vlog mo, yun nga, yung parang may mga tips ka, tutorial, tapos may nakita pa akong parang may poster ka na parang free bike clinic. Ano bang niyan? Anong kwento niyan? Ang free bike clinic na ganyan, dalawa lang kasi ang goal ko dyan. Una, is may mga nakita akong kabataan na willing silang mag-take ng sports or na extracurricular. Kasi yung iba, nakikita ko batang-bata pa lang. Natuto na mag-yosi, natuto na magsugal. Itong mga batang to, tinuruan ko ng mga magagandang mga influence, pagbabike, o kaya magandang sports. Nagkakaroon sila ng opportunity para ma-improve yung buhay nila. Yung iba doon, pwede maging pro rider in the future, o kaya maiiwasan nila magbarkada sa maling barkada. Sa at the same time, mas na-i-connect mo sila sa mga tamang tao. Kasi sa community natin, maraming mga Ganda yung network, no? Maganda yung network niya. For example, si Senator J.B. Ejercito. Pag na-connect mo siya, senador yan eh. O kaya si Victor Paterno. Sino? Di mo kakilala yun? Siya yung may-ari ng franchise ng 7-Eleven dito sa Pilipinas. Talaga? Siya yung may-ari nun. Nakilala ko siya kasi lagi siya sa army. Siya yung buong tanging tao na kahit nagbabike, may kausap sa phone. Tapos, diba, nakita ko siya, pag-drop niya sa Torogi drop, bag, sabi niya. Tapos lumipad. Habang nasa ere siya, yes, sabi niya, bag. Continue, sabi niya, ay, kausap pala doon sa eleven, tapos lumilipad, may meeting. so siya yung tao sa likod nung team ng 7-Eleven, tsaka yung... Yes, siyang may pakana ng 7-Eleven trail series, no? Oo, trail series. Yung bike clinic mo na yun, pre, maraming pumunta. Marami sa unang bike clinic ko, ang dami. Army yata ginanapin. Army. Actually, 2 beses lang ako nag-bike clinic. Kasi, yung mga iba medyo mahirap mag-organize. At saka, iba't ibang skill set yung nandun eh. May sobrang beginner, may advanced na. Ngayon, hirap ka ngayon i-balance sila kasi yung beginner, padadaanin mo sa ganito, tapos hirap na hirap yung advanced, basic sa kanya yan. Gusto niya matutunan paano mag-drop, paano mag-jump, ganun. So, medyo hinati ko. Buti na lang kamo, may mga yung tropa natin na tropang Joyride, shoutout dyan. Sila, tumulong sila. Yan? Hindi, sa Army. Batang mga army sila. Doon kami nagkakakilala, doon nabuo yung samahan na yon. And tinutulungan nila kami. Bali nahati, kumbaga ang ginawa ko. Kay Master Abay, sa'yo yan. Kay Melvin Macaraeg, sa'yo yan. Kay Melvin Costa. Yan. Tapos yung basta, andun na. Nahati-hati sila. So, yan para sa'yo yan. Parang ito ito naman sa akin. So, ganun. Tapos, ang isa pang goal ko doon is gusto kong i-share yung skill set ko sa kanila. Actually, basic lang yung sinishare ko. Hindi naman ako tuturo ng mga advanced kasi ako mismo nag-aaral din eh. So, yung tinuturo ko lang yung tamang body position, tamang braking. Kasi, ang mountain bike, medyo risky yan eh. Pagka beginner ka, wala kang skills na ng mga basic na yan. Pag na-disgrasya ka, pwedeng goodbye na. Pwedeng goodbye sa career mo, pwedeng goodbye sa discipline na yun. At ang worst pa, kahit ibenta mo yung bike mo, hindi sasapat para sa surgery. Kasi maraming pumapasok dyan, pag na-disgrasya na sila, goodbye na. Kasi hindi nila alam yung tamang technique, tamang body position. Pag nakuha mo yung tamang body position, mas madali ka nang maka-progress sa ibang mga skills, kaya ng bunny hop, kaya ng downhill. So basically, kahit di ka marunong mag-bunny hop, kung marunong ka ng tamang body position, mag-downhill, may enjoy mo na yung pagbaba. Hindi yung pagtaas mo, tinulak mo pataas, o tulak mo rin pababa. Mas mahirap yun, mas mahirap bumaba. Mahirap mag-aay ng bike. Oo. Kaya mas maganda, mahirapan kang umakyat, pero may enjoy mo pababa. Yun yung pinaka-reward mo. So yun yung tinuturo ko. Kaya may mga kita ka na may mga pini-POV ako na tinuturuan na pababa ng patiis, natututo sila. Sa iba naman, na-challenge sila. Actually, nung tinuruan ko yung 2 babae. Hindi, yung asawa ko pa lang pala una. Tinuturuan ko siyang bumaba. Ngayon, meron isa doon, dirt jump yung career niya. Tapos, siya. First time niya mag-downhill. Sa first time niya mag-downhill, yung dinadaanan ng babae, ng asawa ko, ang binabike niya siya. Puwet ang gamit niya. Kasi natatakot siya eh. Sabi niya, tingnan
tanong natin si ate, ilang minutes yung kinuha niyan? 20 minutes. 20 minutes! Samantalang tayo, 2 oras! May mga linis-linis siya, tapos ikaw, ang dungis-dungis mo, sabi nga nun. Pero yung mga following na nakita ko siya, aba, paano siya? Ang laki na ng improvement niya. Ang lakas niya na. So, doon ko nakita na parang kung walang tamang guidance, hindi mo, kahit sabihin mo may skill ka sa ibang bagay, kung walang tamang guidance, hindi mo siya, hindi mo siya ma-execute eh. Hindi mo ma-enjoy yung pagbaba. Hindi mo masabi na may tao na magaling agad mag-mountain bike eh, no? Hindi. Lahat tayo nag-umpisa sa wala. Yung iba lang kasi, nag-umpisa sa mas bata. Siyempre, mas bata, mas matapang. Mas mabilis matuto pati. Mas mabilis matuto. Tapos, hindi sila masyadong nag-iisip na may pera ba akong pampasurgery. Kasi, kanya, pag bata, andyan yung nanay, andyan si tatay. Walang takot. Pero habang tumatanda ka na, nagkakaedad ka na, kagaya natin. Lalo pag may asawa, anak ka na, medyo nagbabago na. May nagiging breadwinner na, parang dadpad na pag-iisip. Parang marami na mawawala. Marami na mawawala. Pag ako hindi nakapagtrabaho, paano yung trabaho ko? Pag hindi ako magtrabaho, paano kakainin ng pamilya ko? Ganun. So, pero din sa mga naturuan mo dati, pre, may mga ano pa ba doon, mga nagbabike pa rin ngayon? O... Marami pa rin naman. Marami pa rin nagbabike. Pero yung iba doon, yung iba doon nakapag-asawa na. Meron akong tinuturuan bata, talagang kahit saan ako pumunta, buntot-buntot ko siya eh. Kaya lang, medyo napaaga yung pag-aasawa niya. Sabi ko nga sa kanya, ano naman yan, hindi ka na nakapag-bike. Iwalay mo na yan, mag-bike tayo. Tapos, namit ko yung tita niya sa may Guadalupe, sa Makati. Ikaw ba yung kasama niya lagi? Oo, ako po. Yung pamangkin ko, ikaw pala yung bad, sabi niya, sabi niya, parang anong term yun? Bad influence. Bad influence, BI. Pero papasalamat ako sa'yo kasi instead na magtambay-tambay at walang gagawin sa bahay, pag-bike. Tama naman. Ayan, so yun. Pero pre, kumbaga, di ba dati nag-start ka, ano yung isang bagay na parang masabi mo na maling nagawa mo nung newbie ka na maipapayo mo ngayon sa mga nagsisimula na wag nilang gagayahin? Umpisahan natin, saan mo gustong umpisahan? Sa upgrades o sa skill set? Hindi sa skill set mo. Skill set muna. Ang number 1 na huwag mong gagawin, so huwag kang magpapabuyo. Huwag kang masyadong magpapabuyo. Sasabihin ng tropa mo, sige, tirahin mo yan, kaya mo yan. Tapos nakahanda yung camera nila. Expect mo na binubudol ka niyan kasi gusto nila makuha ng pagtatawanan. Kasi pag sumemblang ka, tawa yan eh. Buong linggo, kahit sabihin mo after few years, pag-uusapan yung pag-semplang mong yan. At baka yan yung dahilan bakit hindi ka makapag-bike ulit. Maganda pa rin na medyo lagyan mo ng konting skills. Pero wag naman yung to the point na masyado kang sigurista na hindi mo na siya titirahin. Kasi yan din yung magbibigay sa'yo ng ng hesitancy na hindi mag-grow. Pag kasi hindi mo finish yung fear mo, hindi nabanan yung takot mo, hindi ka mag-grow eh. Na-experience ko yan eh. Kasi dumating din ako sa point na biglang matatakutin ako. Siguro pag-usapan natin yun pagka off camera na kasi parang hindi siya or sa next na vlog mo na lang kasi parang dito parang mental na to eh. Pero pagdating sa mga beginner, go lang, enjoy nyo lang yung ride nyo. Tapos kung hindi nyo alam, sige, okay lang na magtulak, okay lang na magtuan na wag tirahin yan, wag kayong magpabuyo. Kasi enjoy nyo lang. And then kung kaya nyo sa YouTube, mag-training din kayo, makuha din kayo ng skills. At sa pagdating naman sa upgrades, isipin nyo na maigi kung ano yung gusto nyo kakahinatnan ng bike nyo. May mga nag-upgrade na basta bumili lang sila ng pyesa. Sa bandang huli, ibang pyesa. O hindi akma sa kanilang mga discipline. For example, bumili ka ng pyesa na handlebar, pero yung handlebar na yon is pang road bike o kaya pang long ride. Pero ang gusto mong gawin is mag-jumps, di ba? So, medyo hindi siya built doon. Kasi may mga tropa rin tayo bumili ng mga mumurahin na mga enduro ko na handlebar, mga pang mountain bike. Isang jump na lang nila, nabali. Yun, iwasan nyo yun. As much as possible, isipin nyo mabuti kung ano yung gusto nyong
bike in the long run or in the future. Oo. Kasi kung gusto mo ng 27.5, 29er, doon, enduro bike, full shoes, yan, ganyan. Doon ang magbabase. Okay, mas maganda pa nga na habang ginagamit mo yung bike mo, itabi mo muna yung pyesa. Huwag mo munang gamitin kasi baka mamaya habang ginagamit mo yan, maluma na. Pagdating na nung bago mong pamabuo, naluma na. Pero hindi ibig sabihin na itago mo lang siya. Pwede mong gamitin, pwede yung group set, handlebar, mga ganyan, saddle, pwede yan. Pero yung mga ibang parts, ang huli mong bibilhin, goma. Basta yung mga rubberized na pwede mong itambak, ihuli mo siya. Ang mga pwede mo unahin para talaga mapersa ka. Frame. Oo. Frame, fork. Yan, unahin mo yan. Kasi pagka meron ka ng frame, ang susunod dyan, hubs. Hubs, wheel set, fork, yan. Tapos doon na babasok yung group set. Yan. Okay lang yung group set. Minsan kasi yung group set, inuuna yung group set tapos magpapalit sila magpersado sila magpalit ng ng hubs at saka ng rims. Eh kung ang goal mo is magkaroon ka ng true axle, pero dahil persado ka na magpalit ng group set, kailangan mong magpalit ng hubs. Yung pinalit mo, QR, 9mm na QR. So, magkaiba yun. So, Ang natutunan ko dyan sa pag-upgrade, kung may budget ka naman, piliin mo na yung medyo mataas na... tama. Para isang palitan na lang. Isang palitan na lang. Hindi yung... Makakalimang palit ka. Hindi makakalimang palit ka. Imagine mo yon, bibili ka ng 5 handlebar. Pag inipon mo yon, yung presyo nun, lampas pa dun sa pinaka-the best. Tapos kung yan marami din yung nakukuha lang sa forma. Inukuha nila sa forma. Hindi sa forma yan. May purpose yan. Bakit mga ganyan? Gusto nila, dapat color-coded. Wala nang problema doon. Color-coded siya, pero dapat na inline doon sa discipline na gusto mong... Tama. Ngayon ba, nakasubaybay ka pa rin ba ngayon sa MTV scene? O hindi na masyado? Hindi gaano nakakasubaybay kasi iba na nga yung focus mo. Iba yung focus ko. Saka mostly na pinapanood ko, kung hindi itong CCTV, yung mga motivational mga strategy ng business, marketing, mga ganyan. So, shout out kay Arvin Urubia kasi doon ako natututo ng mga diskarte ng business. Pinapanood mo siya. At saka kay Chester, yung mga real talk din niya. Parehas actually si Arvin Urubia saka si Chester, yung sa Project 1M, parehas silang nagre-real talk. Parang nakikita ko nga yan. Yan yung mga pinapanood ko siya kasi may value Pero nung dati, ano naman yung mo pre? Nung time na active ka pa sa mountain biking, ganyan, meron ka bang parang tinitingala na mountain biker? Kapag hindi lang sa skill, pati sa yung sa dami na natutunan mo sa taong yun. International o local? Kahit international, kahit local. Of course, kilala naman natin si Seth Bike Hacks. Diba? Siya talaga ang talagang pinapanood ko. Siya ang pinapanood ko sa kanya yung mga bunny hop tutorial niya sa kanya ako talaga pinapanood. Saka si Skills with Phil or si Phil Metz. Yun talaga, ang galing niya mag-explain sa bunny hop. Yung bunny hop niya na explanation sa kinumbahan ko kay Seth, yun, doon ako natuto paano mag-bunny hop. Tapos, GMBN. Of course, hanggang ngayon pa rin naman, nanonood pa rin ako ng GMBN o kaya kay Seth. Pero hindi na araw-araw. Dito naman sa local, si Mark More. Si Mark More, tropa natin yan. Bago pa siya mag-vlog, bago tayo mag-vlog. Magkakasama na kami, gumagawa na kami ng mga, ng trail sa Army. Batang Army rin siya Batang Army. Bahay niya talaga sa Army. Doon talaga siya nakatira. So sa mga hindi nakakalam, doon talaga siya nakatira. Kaya araw-araw siya doon. Hindi na rin siya masyadong nagbablog ngayon Busy rin siguro sa trabaho. Then may jowa na. Alam mo na ba, nagka-jowa na. Mahati talaga. Jowa o Mike? Siyempre, jowa. Asawa mo yan. Siya may hawak ng pera mo. Sakalin ka ba niya pag natutulog ka? Old game Mark, sino pa? Si Mark Pusing, of course, yung pinapanood si yan. Mark Pusing. Si Mark Pusing, kanyan, siya ang ginipig namin yan sa, tirahin mo nga yan. Kahit na hesitancy kami sa isang bagay na yun. Pag tinira niya na, obligado na kaming tirahin. Talaga? Oo, kasi siya... Batang Army rin yan, si Mark. Batang Army din yan. And then yung mga mas bata ng konti, si Sab. Si Sab, Yan, mga bago na. Ganda ng pagkakagawa niya, pero may malado na siyang... Ano rin siya? Busy na rin, parang career din. Career din yung pinili niya. Sino ba? Naging busy pag-aaral, tapos career. Gusto ko nga rin ma-interview yun
Parang inspirational mga parang gusto nga sumama ha. Dahil si Ian Austria, Aliahon, pinapanood ko din yan. Kasi kung minsan ang mostly na pinapanood ko sa kanya yung yung journey niya sa pag-enduro. Hindi ko masyadong pinapanood yung journey niya ng bike check sa beginner's bike kasi hindi ako masyadong nakaka-relate doon Kasi hindi ka beginner. Hindi naman sa hindi beginner, pero hindi yun yung bike na binibili ko. Unless may nagtanong sa akin na i-refer mo na lang kay Aliahon. Ito, ako muna manonood. Tapos pag nakita ko, okay naman, pinapanood ko. Pero malapit yung progression ni Aliahon. Aliahon. Feeling ko nung pandemic, marami ring na-influensyahan yun na mag-train ng enduro. Kasi kumbaga, kung mapapanood mo siya, sabihin mo, kaya ni Aliahon na. Parang dati, road lang to. Siguro kaya ko rin. Oo. Diba? Oo, marami. Marami na influensya. Kay Ian Austria, nagka-jowa, nagka-shop pa, tapos tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon, OG. Siya yung pinaka-OG ng mountain bike scene at saka road bike. Vlogging. And then si Jer Victor at saka si Juan. Jer parang more on tech na lumipat na siya sa tech Kaya sabi ko, lumipat ka na pala sa tech. Oo. Pero nagbabike-bike pa rin siya, nakikita. Nagbabike-bike pa rin siya. Una ko siyang nakita doon sa Philinvest ganito. Siya pala yung kinikento nila ng disgrasya sa may general na car. Sa Brusco. Doon niya siya na-disgrasya. Siya pala yung na-disgrasya doon yung kinikento nila. Kaya pala parang nag-stiff yung braso niya, no? Oo. And then sa long ride naman, si Jay Katigbak. Siya yung talagang OG long rides. Si Ian Howe, hindi ko masyadong napapanood na yan. Kahit si Bike Noob, hindi ko masyadong napapanood. Pero minsan, napapanood ko rin sila. Minsan kasi, for example, kay Ian Howe, pinapanood ko yung papunta niyang Bicol. Parang pag nagra-ride ako, kaya pag nasa traffic ako, naka-open lang siya, na pinapanood ko lang siya. Kasi parang, hindi ako nakakarating ng Bicol, pero dahil sa kanya, makakarating ako. Parang gano'n. Then si Bike Noob, ang ganda ng light niya Parang ito yung pinaka... Pero parang bago-bago na lang din yun Oo, pero ito yung pinaka pagdating sa... Maganda yung edit, no? Pagdating sa edit, pagdating sa filming, siya yung wow, ang ganda ng light. So parang nakikurious ako, parang gusto ko siyang gayahin, pero kailangan mong gumastos, kailangan mo ng specific na room na dun lang. Kaya nga ako nag-aral ng nung pandemic, nag-aral ako ng content creation pa. Shoutout kay Ev Fajardo. Siya yung nagturo sa akin paano gumawa ng script writing. Ng mga short form at saka long form video. Actually, effective yung tinuro niya kasi may ginawa akong TikTok video na talagang pumalo sa TikTok Talagang kinagat parang 500k views siya. Talagang ang daming comment. Nung una, parang ting, 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 ting. Parang, feeling ko nga yung sa Kanlaon, parang bait yung simula yung sabi mo most hated. Parang pinag-isipan ko talaga yon. Pero kay yung tinuro sa akin ni Ev Fajardo, yung talaga mas structured siya. Tinuruan niya ako ng structure ng paano pagpili ng content, paggawa ng content. Kasi nag-try din ako kay Nas Daily, yung nag-offer siya ng short course. Talaga may ganun pala yan. Nag-offer siya ng short course. Kaya pala ang daming ganun yung tono pagbablog Oo. Yung parang sabi niya doon, pag gumawa ka ng kwento, may chain link yan. Parang connected yan. Parang kadena yan na magkakakonekta. Hindi yung parang pag nagkwento ka, tapos biglang lipat, tatalon-talon. Parang nawawala. And then si Ev Fajardo, estudyante rin ni Nas Daily. So doon naman dinuro sa akin naman script writing. Yung mas detalyadong script writing. Tapos yung light, yung tamang light source, tamang paggamit ng teleprompter, paggamit ng script. Talagang inaral mo rin pala. Inaral ko siya. Kaya lang ang problema ko ngayon, yung oras. Walang oras. Oras, sabi ko, magbablog na ako. Sasabihin ko sa asawa ko, magbablog na ako. Tapos bigla-biglang, nagbablog na ako. Tapos biglang, nagagawin na naman kaming iba. Tapos biglang wala na, 1 taon na naman nakalipas. Pero sa mga hindi vlogger dun, pero sa mga parang MTV personality na mga na-meet mo, sino yung parang naging malaking impluwensya sa'yo? Meron ba? Hindi kasi ako, ito na yung trivia na sinasabi ko sa'yo kanina. Ako kasi, katutubo ako. Lain probinsyano, galing ako pinanganak ako sa Baguio. Kami mga galing ng Cordillera.
hindi kami masyadong, wala kami masyadong sinasabing idol. Kaya pag pumunta sa amin, hindi naman siya tabu o hindi naman siya, parang hindi namin siya kultura. Pag pumunta sa amin yung mga artista, pag tingnan namin, siya pala yung napapanood sa TV. Okay. Parang hindi yung kagaya ng iba, picture tayo, pa-autograph, ganun. Hindi, kaya pag pumunta yung mga artista sa amin, safe sila. Hindi pagdating dito yung talagang dudumogin na makakalmot pa sila. Hindi, pagdating doon, safe sila. Kaya kahit artista ka man o hindi, parang same lang kayo na fan. Parang parehas lang kayo. Siyempre, mas mayaman ka sa kanila, pero hindi ka pero pantay-pantay lang kayo sa kanila. Kaya hindi ako nasanay sa mga idol na yan. Kaya wala akong masyadong nakikita. Pero kung tatanungin mo, hindi, yung ano lang, parang in terms of mindset lang, kumbaga parang may natutunan ka sa kanya kasi marami ka rin pinapanood na, kunyari sa business, di ba? May mga pinapanood ka rin na kumukuha ka ng ideas, kumbaga parang kino-consume mo yung knowledge nila eh. Sa MTV kasi, kumbaga marami rin personality dyan. Minsan makakwentuhan mo, yung parang sino yung pinakatumatak sa'yo na tao na parang... Sam Hill. Kilala mo si Sam Hill? Sam Hill. Sam Hill. Siya lang ang bukod tanging kwan. Siya lang ang bukod tanging pro rider na naka-flat pedals na nananalo. Saka gusto ko yung prinsipyo niya na yung tayo, hindi naman tayo tumatangkad eh. Tapos, kaya hindi, ba't kailangan pa nating masyadong gandahan yung bike na yan o parang masyadong i-adjust na parang ganito, parang maraming adjustment na gagawin. Kailangan mo na longer reach, longer wheelbase. Sa kanya, ikaw mag-a-adjust para sa bike, hindi yung bike ang mag-a-adjust sa'yo. So, yun yung parang mindset na, ngayon, parang narinig ko rin siya kay Jackson Goldstone. Goldstone. Parang ganun din yung principle niya eh. Nandito naman locally, parang ang mga na-meet ko doon na parang siguro mag-i-influence sa akin si Junior Barba. JR. JR Barba. Siya kasi siya eh. Tawa ako doon sa Junior Barba. JR Barba. Kasi, siya eh. Shout out, Coach Junior. Coach, baka pwede Coach naman. Coach namin yan, Coach JR. Baka pwede naman mabigyan kami ng bike clinic ng libre. Sana makatayo kami sa Dumaguete. Ang ganda ng track na ginawa nila doon. Yan yung isa sa gustong puntahan. Ngayon, sino pa ba? Pangalan nito? Si Gab Amigo. Gab Amigo. Si Gab Amigo, kung din yan. Parang, at saka yung Comencal Rider. Eday, yan. Mga down to earth yung mga yan. Kahit si Kwan kasi si Bar, si Jeric Bar, tahimik kasi siyang tao eh. Pero bilib din ako sa kanya. Pagtalo niya ganun. Meron kaming ginawang Kwan eh. Jump transfer eh. Yung corner siyang pakaliwa na ganyan. Sa army. Pa-corner siyang pakaliwa, ganyan siya. Tapos meron din siya corner dito na pakanan. Kumbaga tatalunin mo siya, nasasakto ka dapat sa corner na yun. Pre, bilib na bilib ako. Binalihap niyang gano'n. Tapos pinahiga niya kasi nakahiga ka ng kaliwa. Ginamp niyang gano'n. Tapos binawi niya pa kanan, pa ganyan. Saktong-sakto siya doon. Naka-gain pa siya ng speed. Sabi nga nun, paano nangyari yun? So, nabanggit na natin yung mga elite. So, sinong mo ngayon? Top 3? Top 3 na top elite? 3, hindi. Kahit hindi elite, top 3 enduro DH rider mo sa Pilipinas. Top 3 na enduro rider natin sa, well, of course, si Gab Amigo, si Kenneth Banico, saka sino pa ba? Si Barba, at saka si Pona, sinasama mo na si Eday, at saka si Par. So yung top 5 mo? Top 5 ko yan. Wala, kukunti lang naman yung kan. Sama mo na si Bolt. Tama natin yan. Tama natin si Bolt. Sa mga naman pre, sa mga na-ride mo dati, ano yung parang masabi mo na magandang trail, top 3 mo na magandang trail? Sa akin kasi, na-ride mo na ha? Pinaka-the best na trail sa akin na na-ride ko, enduro man yan, XC, dalawa siya eh. Etong Timberland sa Patis. Kasi ang ginagawa namin dati, nung may tropa na kami na may sasakyan, lahat kami, madaling araw pa lang, nakasakay namin sa sasakyan niya. Akit muna kami ng Timberland. Dahil alam namin yung tagusan ng Timberland, nakakamenos kami ng mga akyatin. Kaya sino-shortcut namin yan. Pero nung karera, hindi po ako nag-shortcut ha. Kasi may mga buntings na may mga marshal doon. Pero dahil alam namin yung mga daanan doon, inuulit-ulit namin siya. Kumbaga yun yung warm-up namin. Sakto rin na pag naka-warm up na kami doon, pagbaba namin kay Edong, kakain na kami, akit na kami ng Patiis.
bababa na kami, mga 5 beses naman yun, bababa kami. Sa mga time na yun, wala nang masyadong kasabay. So parang pump na yung adrenaline mo, parang ang ganda sila kasi lumambot na. Ang ganda ng Timberland, so parang doon nahahasa yung confidence mo. Pagdating mo ng patiis, bulusok ka na niyan. And then, isa pa sa nagustuhan ko rin ng mga trail dito sa Balong at saka sa Pugad Lawin. Ang gaganda ng paggagawa nila. Lalong-lalo na ngayon yung lalo na yung yung Balok ngayon. Kasi yung unang punta ko nung Balok nun, hindi pa yun yung mga linya, nagbago na ngayon. Bago-bago linya dun. Every race sa Balok, binabago nila linya. Pero nagustuhan ko sa Balok nun is yung putik dun sa bundok. Hindi siya yung maputik na dumidikit sa buhangin. Buhangin siya eh. Hindi siya dumidikit sa gulong mo eh. Kaya talagang kahit umuulan, talagang maabanat ka. Hindi kagaya sa Timberland na once na tumigil na yung ulan, parang ang may mud clay na. Parang kita mo parang donut na gano'n. Pero ang kaganda naman sa Timberland, sa Patiis, pagka umulan, malakas ang ulan, dun magandang magbike. Kasi hindi ka madudulas eh. Yung dinadaanan ng tubig, makapit na yung lupa kasi wala na yung mga putik doon eh. Talagang, yung makikita mo yung mga puno na parang mararamdaman mo din doon, maririnig mo din yun. Talagang wala ang takot doon kasi kada corner mong gano'n, hindi ka madudulas eh. Wag lang huminto yung ulan. Pag huminto na yung ulan, kahit anong gawin mo, kahit naglakad ka madudulas ka talaga. Yun yung pinaka-kinakatakutan ko, yung madulas. One time kasi nadulas ako, hindi siya putik, pero yung gravel, nadulas ako, tumama yung kamay kong gano'n. Then, nag-aaral kasi ako mag-clits nun eh. Tinama ko yung kamay kong gano'n. Naramdaman ko yung init mula dito, papuntang ganyan, oh. Hanggang dito, tapos yung pa ako dito, hindi ko magalaw. Sabi ko, teka. Kaya yung kanang kamay, kaliwang pa ako, pinilit kong abutin para matanggal. Tapos, inabot ko yung kanang paa, ginanon ko. Nung pagkaganon ko sa clits, bigla akong naramdaman yung kuryente. Biglang gumanon siya. Naramdaman ko rin yung paa ko. Pero dahil doon, natakot ako bigla. Kaya imbis na yung sidewalk, dadaanan, nandun lang, tinutulak kong gano'n. Pero nabawi ko naman siya eventually. Naging matapang pa ako. Kasi sa Timberland, doon talagang pinokus ko doon. Doon ako ulit nakakuha ng confidence. Kaya sabi ko, balak ko, siguro, either Timberland o dyan sa may Tagaytay, gusto kong bumalik ulit. Kasi, pag matagal ka nang hindi nag-ride, wala na ulit. Saka nung pandemic, nadapuan ako ng takot. Ito na, ikakwento ko na sa'yo to. Nadapuan ako ng takot, hindi dahil sa nasimplang ako. Pero bilang isang breadwinner, parang, paano kaya kung nasimplang ako? Parang, kasi that time, nung nagbablog, bawal ang army nun, sa Philippine Desk kami lagi. And at that time, nagbablog pa ako noon, nagre-review pa ako. And then, may isang tropa tayo, namatay siya nung kasagsagan ng COVID. That time, ako yung huling kasama niya eh. Sinamahan ko siyang bumili ng donut, hinatid ko sa bahay nila, and then yung alam mo yung parang, kinausap ko pa yung asawa niya para hindi lang magalit. Kasi ang usapan nila ng asawa niya, alas 4, nasa bahay na sila. Kasi may lakad sila. That time parang alas 8 nandun na kami sa bahay nila. So, hindi na lang, sanawa ko, kinuntuhan ko. Parang samahan lang na, inulang kasi kami. Na-explain. Pero alam ko na yung asawa hindi naman yung makikinig sa atin kasi, siyempre galit na yun. Pero kinabukasan, minessage niya ako na, pre, hindi ba masakit yung katawan mo? Masakit. Halos buong linggo ako nag-bike, talagang masakit. Tapos kaya buong araw pa na nag-bike tayo. Yung that day before that, galing pa ako ng San Mateo. Nag-bike din ako ng Patiis. Ngayon, after 3 days na narinig ko na lang nabasa ko na lang sa chat, pre, pagaling ka. And after 10 days, sabi niya, wala na si ganito, wala na si ganyan. So lahat kami ngayon, nag-quarantine. Pero ang ikinamatay niya, hindi COVID. Nagkaroon siya ng pulmonya. Kasi siguro naulanan siya nung time na nag-bike kami. So parang na-trigger siya. Pero may history na siya ng pulmonya. Pero at that time, parang 3 hospital o 4 na hospital yung pinuntahan niya. 3 doon hindi siya tinanggap sa dami ng daming pasyente. COVID kasi. Oo.
Tapos, naawa ko sa kanya nung nakita ko yung sitwasyon niya. Kasi, nakita ko dun sa picture, siya mismo ang nakahawak ng oxygen tank niya sa tricycle na walang bubong. Tapos, wala siyang ibang kasama, yung driver lang. Siyempre, natatakot sa COVID. Nang naawa ko sa kanya. Ang ina, wala nang hospital. Tapos, nung papunta pa siya, hinang-hina na. Siya pa yung may hawak ng oxygen. Sabi mo. Then, gana, nung namatay siya, parang lahat kami naglaylo. Then, parang doon na rin nagsimula yung nung una, wala pang epekto yun. Pero dumating sa point na parang, paano kaya pag ako naman yung gano'n? Nangyari yun. So, dumating sa point na, medyo hindi na ako makatulog. Tapos, hiram na rin ako makatulog. Tapos, yung performance ko sa trail, parang hindi na mag-perform. Parang bumababa yung self-confidence ko. Then, nanginginig na ako hanggang sa talagang wala akong ginagawa, pero natatakot ako. Then one time, nasa, di ba, fifth floor kami, nasa rooftop kami. Parang nanginginig ako, natakot ako. Then, tumingin ako sa baba. Tumalong kaya ako rito. Para mawala na to. Hindi naman ako talunan. Hindi naman ako loser. Tapos, paano yung mga taong naniniwala sa akin? Paano yung mga magulang ko, yung mga asawa ko na, kapatid ko na nagmamahal sa akin? So, bumalik ako sa kwarto namin, nagdasal ako. Tapos, kinuha ko yung bike, iniikot ko yung Maynila, Pasay, Taguig. Yan, umikot ako dyan, then umuwi ako ng gabi. Tapos medyo, kumalma na ako. Then ganun, pag every time na may nararamdaman ako doon, nagbabike lang ako. Although, ngayon, kung tatanungin mo kung may nararamdaman pa rin akong takot, meron pa rin. Minsan, bigla-bigla akong tatakot, pero, na lang siya, nawawala din naman kaagad. Minsan kasi may hyperacidity ako. Part na siya ng hyperacidity. Pero nung kasi nagkaroon din ako ng ganun. Acid reflux. Pero nung time kasi ng pandemic, wala kang mapagbuhusan ng problema mo eh. So, may mga tao naman na mapagbubuhusan. Actually, sila ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Si Limuel, shoutout kay Limuel at saka kay Boss Rem. Silang dalawa ang parang tumulong sa akin para makarecover. Actually, si Limuel lang yung nakakaalam nung pangyayaring yun. Kasi siya, at that time din na nag-grip siya kasi namatay yung kambal niya eh. Talagang nag-grip siya, tapos that time medyo nag-away na sila ng asawa niya, parang hindi siya lang good term. So, meron siyang psychiatrist. Ngayon, yung psychiatrist niya, nagbigay siya ng advice sa kanya na inirelay sa akin. Nasabi, instead na bumalik ka na mag-opisina, why not gumawa ka ng trabaho na something na hindi ka ginagamitan ng utak para hindi ka ma-stress. Sabi ka na. Tapos mag-vitamins ka. Then, okay naman na nagbabike kayo. Ngayon, nung hindi ko pa masyadong mag-gets yun. Ngayon, papunta naman kami ng antena. This time, nakasakay naman ako sa kotse ni Boss Rem sa Ford Raptor niya. Nawalan kami doon eh. Papunta kami ng antena noon. Along the way, sa may parang Taytay yata. Sabi niya sa akin, anong plano mo? Siguro, maglalala-move na lang ako. Kasi may motor ako noon eh. Maglalala-move na lang ako. Pre, wag mong gawin yan. Hindi bagay sa'yo yan. Iwan mo na lang sa iba yan kasi kaya sila naglalala-move. Kasi yun na lang ang option nila. Ikaw, may skill ka. Nakatapos ka naman, may skill ka, kayang-kaya mong i-market yung sarili mo. Huwag mo nang gawin yan. Ganito lang gawin mo, ilatag mo lahat ng options. So, nilatag ko lahat ng options. Sige, pinag-uusapan namin. Anong option? Option number 1 mo. Option number 1, bumalik ako sa opisina. Option number 2, maging sundalo ako. Option number 3, maging mekaniko ako. Kasi, sabi niya, okay naman yung mekaniko eh. Option number 4, magnegosyo ako. Option number 5, yun nga, maglalalamove ko. Sabi ko, nung sinabi ko lalamove, tanggalin mo nga yan. Hindi ka nga bagay maglalamove. Sabi ganon. So, apat na lang. So, hindi na rin pwede sa akin ang mag-opisina. Kasi pag mababa yung confidence mo, parang ang tawag din, parang may imposter syndrome ka na dapat ganito, dapat ganyan. Kasi yung kasabayan mo doon, parang promoted na sila, senior na sila. Bakit ikaw hindi ka pa na-promote ng ganyan? Parang gano'n. Parang naisip ko, parang ino-compare ko na yung sarili ko. So, parang nagkaroon ako ng pag-iwas. Iniwasan ko na siya. So, ayan, 3 na lang option. So, sabi ng mga tropa natin, kasi lagi tayo nasa army, sabi niya, magsundalo ko kaya. Nagtanong ako, kailan yung exam?
ganitong araw. So, binilang ko, teka, 3 araw na lang exam na. So, kailangan kong mag-prepare. Ano bang examine? May logic, may math, tapos may English. So, unang araw, alam ko mahina ako sa math eh. Pinag-focus ako kay math. Mahina din ako, hindi naman sa mahina sa logic, pero wala akong idea sa logic. Sa mga graph na yan. So, yan, pinag-focus ako yan. Sa English, alam ko, kampante ako dyan kasi naging teacher ako eh. Naging teacher ako, kaya kampante ako dyan. So, yan, nag-exam na kami. Ang taas ng nakuha kong exam. Sa exam, ang taas ng nakuha ko na points. Kaya lang, that time, na ako eh. Lagpas na ako sa 26 years old. Kumbaga parang kaka-27 ko lang. So, hindi na ako pwede. Hindi na ako pwede sa enlisted. Tapos, dahil mga 4-year graduate, pwede tayo maging officer, pwede tayo maging lieutenant, pwede, may future tayo maging general. Ngayon, tinignan yung points ko, 3 points na lang. Naiwan, 3 points na lang. So parang, sabi sa akin, kung may kakilala ka na mga sundalo, kay mga official, pasok yan, pwede yan. Kasi pwede nating ipasok yan sa lumang category. Pasok ka, sabi nga gano'n. Okay, sige. Pero bakit hindi ka natuloy doon? Kasi hindi ako natuloy doon, sa parang naisip ko doon, parang hindi para sa akin to. Pero, kailangan ko ng confirmation, kailangan ko validation. Yan, may bisita kami sa bahay. Siya is retired na Army General. Tapos, sabi niya, ano mga kababayan natin, parang siya. Sa amin, ano ba itong mga kababayan natin? Kung kailan huli na ang lahat, saka sila magpapatulong, kung kailan hindi na pwede. Yung may mga asawa na, overage na, saka sila magpapatulong para pumasok sa servisyo. Parang na-realize ko, hindi ko pa sinasabi, parang yun na yung ito na siguro sign, yung sign na hindi para sa'yo. Hindi para sa akin. So, hindi ko na tinuloy. Pero although, pwede pa ako mag-take ulit ng isa pang exam para maging officer ulit. Kasi kasi ang age naman nun is hanggang 29 years old. Ngayon, nabalitaan ko rin na pwede pa ako pala, hanggang ngayon, pwede pa akong maging sundalo, pero sa special enlistment naman, kasi hanggang 35 yun eh. So, pwede pa ako, may ilang years pa ako, siguro pang maging special enlistment. Kaya lang sabi ko, hindi para sa akin. So, isa na lang. Business na lang. Hindi, naging mekaniko muna ako ng bike. Nung naging mekaniko muna ako ng bike. Saan? Ano lang, home service? Una, home service, tapos in-invite ako ni Mark Pusing sa bike co-op dito sa mga yung dealer ng mga Pinarello. So ang hawak mo doon mga carbon na pag nagasgasan, wabong buhay mo siyang babayaran o pagtatrabahuhan. Ngayon, ang pinahawak sa akin doon is yung mga trinks na bike. Mga pinabu-assemble sa akin, mga 200 na units. Na-assemble sa akin. So, isang araw lang, hindi naman? Hindi naman. Sa loob ng isang buwan, na-assemble sa akin. So, yung pagkakasabi sa akin, kailangan i-assemble mo siya na ira-ride na lang. So, ako naman, sinassemble ko na ira-ride. Hindi nila sinabi na i-assemble mo siya na para i-display, para pagka bibilhin, i-adjust mo na lang. Ginawa mo parang pulido? Pulido talaga. Ang ganda, talagang ready to bike. Yung pala, i-display, kailangan mo rin palang tanggalin ulit yung... Hindi nyo sinabi sa akin, late nyo nang sinabi sa akin. Ayun. So, natapos ko yung units na yun. So, pag wala akong ginagawa, nagbebenta kami. O kaya gumagawa ako ng mga bike na pinapagawa nila. Then, pag nagbibigay sila ng tip, parang dati ako yung nagbibigay ng tip. Ngayon ako yung binibigyan, parang naiinsulto ako doon. Tapos nakuha ko yung sahod ko. Teka, wala pa, pag sinisingil ako ng gobyerno ng tax, itong sahod ko ngayon, wala pa sa kalahati. Wala pa sa 1/4, parang lugi. Parang hindi makakabuhay ng pamilya to. Tapos sabi niya, ire-regular ka na daw. Sabi ko, hindi na. And then, that time, palipat na rin kami dito sa Cavite. Nung pupunta na kami dito sa Cavite, nasiraan ako ng tiyan. Tapos, nasiraan ako ng tiyan, di kailangan ko mag-CR. So, yung pinuntahan kong pinag-CRan, sabi na, doon ka mag-CR. So, na nag-CR ko. Ito na ang problema. Nung flinash ko, barado. Sa hiya ko, sabi ko, kailangan may magawa. Ay, hindi pwedeng, ganyan lang na liquid yun eh. Nakakahiya. Sabi, pumunta ako doon. Baka may pang dyan para ma-flash siya. Ngayon, sir, wala eh. Ito na lang sabon, powder. Buhusan mo na lang, tapos
Pero mo ng konti para bumula-bula. Para hindi kita. Hindi kita, at saka mabango. Ayun. Then, Tawa ako bumalik ako. Tapos nahihiya ako, syempre, nahihiya ka sa mga tao. Pabili naman ako ng milk tea. Parang pampakonsuelo lang. Ay, hindi po kami nagtitinda ng milk tea. Supplier po kami ng milk tea. Ito na yon. Doon nagsimula. Doon nagsimula. Ito na pa yun. Kasi iniisip ko, bike shop na lang i-open ko. Pero pagdating doon, ito na yun. Ito na siguro yung kaya pala, all of a sudden, biglang nasira yung tiyan ko na wala sa oras. Ito pala yun. So doon, nag-umpisa kami sa milk tea, nalagyan ng mga pares, lugaw, hanggang sa naging Korean ramen, hanggang sa naging sari-sari store, naging kung ano-ano na. Hanggang sa sabi ko, ayaw ko na ng pagkain. Tapos, nakabili kami ng gamis. Then dinala namin sa park. Uy, dito pala dapat magbenta ng maganda pala economy dito sa park. Kasi yung dating pinapaubos kong gamis, it takes a week bago maubos. Dito, it takes a few hours lang. Mauubos na agad. Bibili ka na kinabukasan. Tapos, nagre-request din sila ng laruan. Tapos, dinagdagan ko, naging laruan. Tapos, ayun na yun. Doon ko natutunan ngayon, ganito pala ang positive cash flow. Ito pala dapat magpaikot ng pera. Gagastusin mo to, ganitong halaga, dadalhin mo doon sa... Pero sa pre? Meron ka bang natutunan sa pagbabike na na-apply mo sa business? Meron. Ano? Never surrender. Hindi ka makaka-uwi. Hindi ka makaka-content. Kasi ang daming challenges yan eh. Ang daming mga talk shit na mga tao, daming mga toxic din sa business na gusto kanyang hilahin pababa. So, kung magpapatalo ka, palang challenge lang yan eh. Kapag patalo ka, talo ka talaga. So, mapupunta sa isipan mo na pag hindi ko ginawa to, forever akong mumultuhin ito. Parang sa pagbabike din, pag hindi ko tinira to, o kaya hindi ko dinaanan to, mumultuhin ako nito. So, ganun. So, natuto ako nun. So, yun na i-apply ko sa pagbibusiness. So, nagiging mas aggressive din ako. Kasi sa bike, aggressive ka. Kung hindi ka magiging aggressive sa business, matatalo ka ng kalaban mo. So, mula doon, nanganak siya ng ice cream. So, ito ngayon, yung ice cream na to, mula sa isang branch, na nagkaroon siya ng mas marami pang mga fan. Ayos, so, yun. Nagkaroon ako ng pagkakataon na bumili ng bike. Dahil meron ng budget eh. Kaya lang naisip ko, mag-branch out kaya tayo. Kasi parang... Nagulong mo muna. inuna ko muna yung kwan. Kasi, yung presyo ng isang bike, magkano yun? 150, 250. Isang branch din yun eh. Ilang taong pwede mo tulungan nun? So yun, Pero kung i-a-adya na ng panahon, gustong-gusto mo na bang bumalik? Sa pagbabike? Pagbabike, pagbablog. Oo. Yung paano magiging takbo ng vlog mo niyan? May babaguhin ka ba sa content mo? Ganun medyo pa rin? babaguhin ka babaguhin ko na talaga ng konti yung pagbablog ko. Kasi time constraint eh. Kailangan mga short videos na ang gagawin. Tapos, medyo ka na lang, siguro mga interview. Tapos, konting mga saan nga ba? Konting interview, konting mga bike reviews, ganyan. Hindi na yung talagang buong araw ka na magbabike. Hindi na kaya ng oras yun eh. Kumbaga parang mas magiging wise ka na sa oras. Time management. Kasi gustong-gusto ko nang magbike. Actually, nung April nga, sabi ko, itong April na to, araw-araw akong magbabike eh. Kaya yung bike ko nasa sasakyan lang, hindi na bumababa. Pagkagaling ganitong oras, pupunta na ako, tatakbo na ako sa PPT. Pag ginabi naman na ako sa appointment ko, dyan sa diversion, o ikutin ko yung pan, magbabani-bani up ako. Kaya lang, nung nasira yung bike, nakasabit na siya. And then, natamaan din ako ng ingrown sa paa. Kaya pala, pag lumilipad ako, bakit parang pakaliwa lahat lagi yung bagsak ko? Yun pala, pag may iniinda kang masakit sa paa mo, lalo na sa hinlalaki, napakalaking muscle pala yan na pag yan nagkaroon ng injury, ramdam mo yan. Ramdam ng buong balance mo. Ayos. Yun pre, sobrang tagal na rin ng kwentuhan natin. Siguro, mga last 2 questions na lang pre. Kung meron kang isang tao sa mountain biking scene na gusto mong ma-curious ka, na ma-interview o malaman yung laman ng isip ka, sino yung 3 tao na yun? Baka mag-guess natin. Gusto kong i-guess yung si
si Neil Buena o kaya si Kenneth Banico. Kahit silang dalawa. Oo. Tapos, maganda rin tanongin mo si either si Mark Pusing kasi siya rider siya, tatay na rider. At saka may hawak din siya ng bike shop. Mark Pusing. Oo, kasi Supreme Bikes. Supreme Bikes. Paano maging matapang? And then of course, gusto ko magkaroon ka rin ng mga pro rider na kasama. Oo, darating tayo dyan. Hindi pa sa ngayon. Si Gab Amigo, Kenneth Banico. Kaya, sino ba? Nahiya kasi kung mag-reach out sa mga kaya siguro kung may mga gusto ko yung ma-interview, tag nyo na lang din sa comments. Umpisa natin kay Mark Pusing at saka kay Neil Buena. Connected sila kay kay Ryan Solinap, kay Kenneth Banico at saka Gab Amigo. Yan. So in terms of parang MTB riding skills sila yung medyo mga kagrupo mo. Oo, yan. Mga kasama natin yan. So yun, sobrang haba na ng kwentuhan, sobrang dami natin nalaman kay Rogelio. So yung mga nag-aabang or naghahanap ng update sa kanya, anong pinagkakaabala niya, eto si Rogelio dating sobrang busy sa mountain biking tsaka sa vlogging, ngayon sobrang focus na sa business, pero babalik daw siya, baka nila. Babalik talaga ako. Eto na yung gagamitin ko kasi masyado na excited. Gagamitin ko na. Ngayon na mismo, i-edit ko na yung mga backlog ko na videos. Ito na side, no? Kung hindi naman, yung mga lumang video ko sa YouTube, i-upload ko sa Facebook para may laman. Pero ito na mismo, mag-i-edit na talaga. Ang dami kong script na ginawa, dami kong mga kailangan gawin, pero kahit na hindi ako nagbabike, pwede ko siyang gawin kahit saan. Mga lumang video, pwede mo nang i-share. Pwedeng i-share. Naabangan namin yan, pre. Marami kang karerang gusto namin mapanood. So, yun. See you soon sa trail. See you soon yun, sa mga pre, social media. Salamat sa panonood. Kung meron man, kita ka ulit sa susunod na daldalan. Let's go! Thank you, pre, ha. Palang kwentuhan natin. Oo nga, no? Nisip ko, parang aabot tayo ng 9 p.m. Oras? Gusto ko na sanang bumili ng Red Horse, Hindi ka ba nagiinom ka ba? Hindi. Minsan. Occasional lang. Kala ko bawal din sa inyo, Hindi naman. Hindi naman. Yung pa minsan. 3, 2, 1...